Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ikinalugod ang pagtatayo ng bagong kamuning walkway at busway station para sa mga commuters na nagkakahalaga yan ng 87 million pesos matapos ang isinagawang inspeksyon kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng bagong kamuning footbridge at bus station na una ng target tapusin sana sa loob ng 6 na buwan, subalit kinayang tapusin ng 4 na buwan. Ito'y matapos inspeksyonin ng Pangulo ang inayos at pinagandang walkway o footbridge sa EDSA Kamuning Station na naglalayong gawing mas magaan ang biyahe ng mga commuter sa araw-araw. Binigyang diin ng Pangulo, mahalagang pagaanin ang biyahe ng tinatayang nasa 750,000 na mga pasaherong gumagamit ng MRT at bus araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo, sisiguraduhin din niya na ang maayos at tuloy-tuloy na maintenance ng mga bagong facilities. Ang Kamuning Footbridge at Busway Station Project ay bahagi ng modernisasyon ng EDSA Busway System na isa sa pangunahing programang pampublikong transportasyon ng Department of Transportation na magkatuwang na ipapatupad ng Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways. Ito ay idinisenyo bilang intermodal transport system na magbibigay ng maayos at ligtas na access sa mga commuters. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap. At basta testing tayo na ayusin natin ang commuter experience. Dahil lang dumadaan sa bus pa lang ay 750,000 pasahero. MRT and bus mo. So, the MRT bus, 750,000 ang gumagamit na everyday. And mapagaan lang ng kaunti. Kung sa nilang mahirap na nga mag-commute, mahaba, mainit, kung gano'n. Sabi ko, dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang dyan. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance ng lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator, kailangan tawin panta. Kaya tinitin namin na yung design. Samantala, inakyat ni Pangulong Marcos kasama sina First Lady Liza Marcos at Presidential son Vinnie Marcos ang lumang footbridge na una ng binansagang Mount Kamuning sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, hindi praktikal ang dating disenyo ng walkway kaya ito ay binago at naayos sa loob lamang ng 4 na buwan, mas maaga kaysa nga sa 6 na buwang target. Mas mababa na ang hagdan at mayroon ng elevator at wheelchair lift para sa mga senior citizen, persons with disability at iba pang hirap umakyat sa hagdan. Inanunsyo rin ng Pangulo na aalisin na ang tinaguriang Mount Kamuning na matarik na hagdan upang tuluyang mapalitan ng mas ligtas at mas accessible na daanan para sa mga commuter. Sa statement ng Pangulo, pagkatapos ng inspection, sinabi nitong ramdam na ramdam ang paggalaw ng lumang footbridge na anyay ipatatanggal na sa mga susunod na araw. Kasama din sa inspection ang bagong Kamuning bus station na bukod sa hagdan ay mayroon ding elevator na maaring magsilbi sa mga persons with disabilities. Nasa kabuuang 87 million pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa nasabing proyekto. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. One is not very good at all. At saka, hindi mo ma-realize pag nandito ka sa baba, gumagalaw pala yan pagka may tumadaan. Kaya mas maputi-puti na ito. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung Mabante, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang mga po sa atin ay 6 na buwan, ang patapang parang may tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang hanggang na hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga di kayang akit ng hagdan. Pero pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, meron provided na wheelchair para mas naman ang magiging baga.
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.